Mga materials na kailangan. Ang next natin gagawin guys, maghihinang tayo ng wire dito sa RJ Ethernet female socket ng wire. Ito yon, 8 yan, 8 wire yan, magkakaiba ng kulay. Tapos pag nahinang nyo na, maglalagay kayo ng shrink tube sa bawat isa para hindi magdikit yung contact. Yan, ganyan. Tapos sa dulo ng wire, maghihinang ka ng LED, ito yon, doon sa negative part ng LED, doon ka maghihinang. Baliwala yung gagawin nyo. Then sa positive na paa ng LED, ito yon, i-connect nyo yung resistor. Ito, i-connect nyo, tapos mag-shrink tube din kayo dyan sa dulo. Paano malalaman ang positive at negative terminal ng LED? Pag bagong bili mo yung LED, may mahabang paa at maikli. Usually ang mahaba, ito yung positive terminal. Then yung maikli ay yung negative terminal. Paano kung parehas sila pantay? Ang diskarte dyan para malaman mo ang negative, itong portion na may tapyas, yan o, sa gilid niya, ayun yung negative. Round yan eh, bilog yung edge nya, yan bilog. Tapos sa gilid nya, ayan o, makikita nyo may parang diretso dyan, ay yung pinakatapyas ng edge nya, ay yung negative part. Maghihinang kayo ng dalawang wire dito sa positive terminal at sa negative terminal. Pagkatapos nyo maghinang, babalutan natin siya ng Kapton tape. Pwede yung electrical tape. Ito sa akin, Kapton tape yung gamit ko. Guys, pag natapos nyo nang mabalutan to yung battery natin, i-connect nyo yung positive terminal at negative terminal dito sa yung positive terminal sa B+, then yung negative terminal dito sa B-. Next yung gagawin, itong female USB socket, yung 4 na paa, pagduduktong nyo siya lahat. Yan, pagduduktong nyo na, magkukunik ka ng isang wire. Bali itong 4 na wire, naka-parallel connection yan ha. Ayan. Tapos itong RJ45 female socket natin, magpa-parallel connection ka rin. Itong 8 wire, ipagduduktong siya as one. Kakabit nyo siya sa isang wire. Lahat ng wire connected yan. Then, ito yung USB Type B socket natin. Usually, ito yung ginagamit sa likod ng printer. Ito yung pinakasalpakan. Magko-connect ka din dyan ng 4 na wire. Ganito. Tapos, isi-shrink tube na rin po siya. Then, dito sa male USB plug socket, maglalagay din kayo ng
apat na wire, then i-shrink tube na rin siya. Maghihinang lang kayo dun sa apat na paa. Next na gagawin, kukunin lahat ng mga sukat ng bawat socket katulad nito. Magbubutas kayo dito sa mga yan. Kunin nila lang yung tamang sukat. Magbubutas na. Dito yung mga LED, dito yung mga socket sa gilid. So natin gagawin guys, kakabitan natin tong female RJ45 socket na may wire, kakabit na natin siya sa loob. Tapos yung LED ilalagay na rin natin siya dito. And guys, nakabit na natin tong female RJ45 socket, then yung wire nya nakaganyan, tapos yung mga LED nakakabit na rin sa butas. Tapos itong mga remaining wire, magbabalat tayo dyan, lahat babalatan natin, then i-connect natin siya as one. Then magiging isang wire na lang input niya. Magkakabit tayo ng isang wire, i-short natin ito lahat. Guys, mag-add pa tayo ng isang LED, ibang indicator siya, kulay green. Siya lang yung naiiba. Mamaya ipapaliwanag natin para saan yung gamit ng kulay green na LED. Basta ikakabit natin siya dito muna. Isi-shrink tube ko siya, tapos ilalagay ko na siya dito. Guys, ipagduduktong na natin itong lahat ng wire. Yung sa positive side input ito yung kakabit natin wire. Wala na tayong wire na kulay red, itim na lang yung ginamit ko. Magiging ganun siya, magiging isang wire na lang siya, tapos kulay itim. Ito yung positive input. Magiging ganyan yung dulo niya guys, isang wire na lang. Ilalagay na natin itong battery dito, then itong charger module kakabit natin dyan sa gilid. Then yun guys, na fix na natin yung LED, yung battery, tapos itong charger module, nilagyan na natin siya ng glue stick. Then yung next na gagawin, ikakabit na natin tong isang female socket ng RJ45 dito. Ito yung connection nito, naka-parallel lang lahat, shorted yan lahat ng 8 pin yan. I-connect mo lang sa bawat isa. Kakabit na natin siya dito. Nakabit na natin siya guys. Ito na siya. Yung isang paa niya, ihang lang muna natin. Then yung next na ikakabit natin, itong female USB socket. Bali yung paa niyan, 4. Naka-parallel connection din siya. I-short nyo lang din yung 4 na paa. Tapos solder ka ng isang wire, ihang din natin siya. Ikakabit natin to dito. Nakakabit natin ito. USB type B siya, yung sa mga pang printer na saksahan. Kakabit natin siya dito. Yan. Bali may 4 na wire din yan, maghihinang din kayo ng 4 na wire, tapos i-shrink tube nyo para hindi magdikit yung mga contacts. Then itong huli, may USB plug socket, dito na natin siya lalagay. I-fix na lang natin siya ng glue stick. Bali guys, itong female USB socket natin, yung pinaka housing frame niyan, ito yung bakal na yan, babatakan na yan ng LED para ididikit nyo rin siya dito sa niya, sa 4 na nakakonect kanina, tapos isang wire.
Isang wire lang yan. Magbabatak lang kayo ng LED dito sa pinaka-housing frame niya. Bakal yan eh. Ayan. Lock. Yan. Bali guys, itong male USB plug socket natin, yung housing frame niyan, ito, maghihinang kayo ng isang wire din dyan. Ito yung blue wire na yan. Pati dito sa USB type B na female socket natin, maghihinang ka rin ng wire din sa pinaka housing frame niya, yung bakal. Ito. And guys, pagkatapos natin mahinang yung dalawa, ito, pati ito, i-connect nyo siya. Tapos, pag-connect nyo yung tatlong wire na yun, ito na yun, then ikakabit nyo siya dito sa pinaka green na LED. Kakabit nyo siya dyan. Katapos nyo mahinang, kakabit nyo siya dito sa negative terminal ng green LED. Ayan. Green terminal natin siya kinabit. Tapos shrink tube natin. Next na gagawin natin guys ay itong tatlo. Ito yung male plug socket na USB, then USB type B socket, saka yung micro USB pin out. Yung apat na wire nun ipagkakabit, ipagduduk ng duktongin natin. Bale yung BCC nito, BCC nito, BCC nito, i-connect nyo sa bawat isa. Ito yan, yung red BCC yan ng bawat isa nito. Then yung ground ng bawat isa, ito rin yun, ground nila. Then yung D minus, ito yan, data minus, ito yan, ito yung data plus. Connect nyo yung wire sa designated configuration nila. Guys, bali ito yung BCC connection ng bawat isa. I-connect nyo siya dito sa pin 8 para indicate siya na as BCC. Then yung D minus dito nyo ikakabit sa pin 7. Pin 7 na LED ito eh. Magiging BCC, D minus, D plus, tapos ground. Itong apat na yun, i-connect nyo yung tagtatatlong wire sa bawat LED na yun. Ito yung violet, blue, green at yellow yun. Ito guys, maghihinang kayo ng DC plug socket. Ito yun, dalawang wire, then kakabit natin siya dito. Yun guys, tapos na natin ikabit tong female DC jack socket. Ayan. Then yung next yung gagawin ay yung male DC jack socket natin, ito yon. Magkakabit kayo ng dalawang wire, tapos yung dulo nun, ito yun. Ito yung magiging tester natin. Ito yung test probe. Ikakabit nyo siya dito sa dulo nya. Mangyayari, portable na siya. Dihugot na lang yung itong test probe natin. Dihugot na lang siya. Guys, kakabit na natin tong buzzer. Yung positive na paa, ito, yung kulay red, kakabit nyo siya dito sa out plus ng ating charger module. Yung next na gagawin guys, yung negative na paa ng buzzer, ito, kakabitan nyo siya ng diode. Itong diode na to ay IN41
or 8. Then yung dalawang paa ng DC jack, female DC jack socket natin, kahit anong paa dyan, ikakabit nyo yung isang paa dito sa negative part ng buzzer. Then itong dulo ng diode na pinagduktungan, ito, ikakabit nyo dun sa negative na paa ng LED para pag tinest natin, at the same time umiilaw din yung LED. And guys, nakabit na natin tong negative part na buzzer natin. Then yung kahit saang paa na itong female DC jack socket, ikakabit na rin siya dito sa paa ng buzzer. Then yung diode, ito, ikakabit nyo yung isang paa dun sa negative part ng LED na kulay green. Then itong isang paa na natitira dito sa female DC jack socket, ikakabit nyo siya dito sa out minus ng charger module. Guys, tapos na natin mahina yung isang paa ng female DC jack socket natin. Ito yon, kinabit na natin dito sa out minus. Then iti-testing na natin siya. Kinabit ko na yung test probe natin na plug and play. Ito yun, dalawa. Isasaksak nyo lang siya dito sa ating female DC jack socket. Ayan. Test na natin. Gamit na itong tester, continuity tester yung ano natin ginagawa. Ayan, gumagana na siya guys. Guys, maglalagay pa tayo ng 5 volt step up power module para serve as na power back din itong ating USB cable tester. Dito natin siya ilalagay. Ginawa ko itong pinaka 5 volt step up power module, ilalagay ko siya dyan. Mag-extend na lang tayo ng USB female socket para doon. Guys, nakabit na natin itong 5 volt step up power module. Then nag-extend tayo ng female USB socket para dito. At naglagay tayo ng switch. Ito. Bali yung connection ng switch, yung out plus na ito ng ating charger module, mag-extend ka ng wire dito sa isa. Then yung isang wire, i-connect nyo siya dito sa pinaka positive ng step up power module. Doon na rin nakakonect yung common positive ng mga LED, pati yung positive ng buzzer, dito na rin siya nakakonect. Bali guys, tapos na yung project natin, isasara na natin siya. So guys, ang gagawin nyo lang ay kukonect nyo yung bawat pin configuration ng bawat isa. Katulad nito, yung ground nito, isi-short nyo dito sa ground ng PCB board. Yung D+, i-connect nyo na sa D+. Yung D-, connect nyo sa D-. Then yung itong positive ng mini USB, connect nyo sa positive din ng micro USB. Ganon din dito sa pinaka female USB socket natin, connect nyo siya. Then yung USB shield, itong mga plate na yan, mga bakal na yan, i-connect nyo rin yung, maglalagay din kayo ng wire dyan pag ganito. Ayan. Mula dito, connect to dito, and dito, tapos dito sa pinaka plate nya. Then ilalagay natin siya dito sa ating molding. Ayan, magbubutas kayo para dyan yung pinaka input nya. Dito, ipipix na lang natin yan using hot glue. Tapos na natin mapix itong USB extender natin for micro USB. Then ito yung mini USB. Pinix na natin siya using glue stick. Then para mamaya ikakabit natin siya dito para matest na natin yung mga
USB charger na micro, tapos USB charger na mini, yung mga makalupa. Guys, ito yung pinaka DIY na ginawa natin. Ito yung universal USB cable and continuity tester with power bank. Ito yung schematic diagram niya. Bali, isa-summarize ko na. Ito yung LED niya. Then, bali 9 na LED yon. Then, meron siyang mga pangalan. USB shield, BCC, data minus, data plus sa ground. Doon kayo magtatap sa sa LED, sa LED 9, 8, 7, 6, 5. Dito ako nagtap nun. Then magko-connect kayo ng isang LAN port. Ito yon, yung mga paa nun, magko-connect kayo dito sa bawat negative terminal ng LED. Ayan yun, bali 8 yan. Bali, mas maganda kung iba-ibang kulay ng wire para hindi kayo malito. Then yung isang RJ45 na female socket, ang gagawin nyo lang doon ay i-short yung lahat ng paa. Ito yon, bali 8 yon, i-short nyo, connected siya lahat. Then itatap nyo siya sa ground, common yan ground. Doon din sa PML USB socket natin, i-short nyo yung 5 wire, bali 5 wire, kasama na yung USB shield. Itatap nyo rin siya sa common ground. Then ito yung sa printer port natin, yung BCC, kakabit nyo din sa yung USB shield muna, ikakabit nyo siya sa LED 9. Ito yun, BCC sa LED 8, D-, LED 7, dun sa negative kayo magtatapa. Tapos D+ sa LED 6, tapos yung ground sa LED 5. Dun sa negative pa rin lahat. Then ito yung male USB socket natin, guys. Same configuration din kung saan kayo magtatap. Gayahin nyo na lang din. Same ng USB Type B yung sa printer port natin. Then ito yung pinaka battery natin, yung lithium ion 18650, nakakabit siya sa charger module. Yung charger module may B- at B+ yun. Yung B- kakabit yun yung negative na paanong battery. Then yung positive kakabit nyo sa B+. Then yung out minus sa ground, common ground. Then yung out plus is out plus, dun yung switch ng ating DIY tester. Yan, maglalagay kayo ng switch. Yan yung pinaka main switch natin. Then yung dulo nun may 3 pinasukan. Ito yun, yung dulo ng switch, dun yung nakakabit yung pinaka common positive terminal mga LED. Then magkakabit kayo ng resistor 330 ohms yung value niya. Then yung isang paa, ng buzzer, ikakabit nyo rin dun sa pinaka common positive. Ito yon, yung sa buzzer positive. Then yung sa 5 volt step up power module natin, yung battery in, dun na itatap din sa switch sa battery bat in dito sa positive terminal na common ng ating charger module. Ito yan. Then yung bat minus sa common ground din. Then yung ginawa ko rin ay nag-extend ako ng female USB socket para tawag doon, mas pasok yung niya, saka masyadong bulky pag ikakabit natin tong female yung 5 volt step up power module. Masyado siyang hindi sakto dun sa dulo, kaya nag-extend tayo. Ito yun,
mag-extend ka lang ng female USB socket. Ito yun, kakabit kayo dun sa pinaka output niya na negative, then kabit nyo rin yung sa output niya yung positive. Then yung sa buzzer naman, ito sa buzzer, yung negative na paanon, magkakabit kayo ng diode. Yan, yung diode natin ay 1N4148 yung value ng diode. Then yung pinaka positive na paanon, ikakabit nyo dun sa negative ng LED9 sa dulo, para pag yung sa continuity tester umiilaw siya at tumutunog siya, at the same time umiilaw yung green LED natin, which is yung LED9 yun, yung kulay green. Di ba 8 yung LED natin, kulay blue lahat, naiiba lang yung sa LED9. Then ito yung ginawa ng DC jacket para portable yung test probe natin. Kakabit nyo yung paan dito sa negative, yung isa sa pinaka common ground yung isang paan ng DC jacket, DC jack socket. Then yung male DC jack plug natin, ito na yung pinaka test probe natin. Ayun na yung pinaka summary guys ng ating DIY tester. Hopefully guys, may natutunan kayo sa ating DIY tutorial, and don't forget to like, share, and subscribe for more upcoming tutorials. Thank you.